Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nanggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino man ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito ay gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik, ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritu kasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ang isa sa pangunahing misyon ng Panginoong Hesus ay palayain ang mga tao mula sa masasamang espiritu, nang sa gayon walang anumang bagay ang umaalipin sa kanila o magkaroon ng mga bagay na anumang hadlang sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos.
Mga kapatid, napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon ang tungkol sa ginawang pagpapalayas ng ating Panginoong Hesus sa taong inalalihan ng masamang espiritu na inaalipin nito. Ang misyong ito ay pinagpapatuloy ng simbahan magpahanggang ngayon. Kaya't bahagi ng simbahan na palayain ang tao mula sa anumang masasamang umaalipin sa tao upang malayang sumamba at maglingkod sa Diyos. Ano-anong uri ng kasamaan ang kadalasang umaalipin sa tao na dapat iwaksi natin sa ating buhay? Unang kasamaan, ang kasamaan dulot ng pagiging makasarili. Isa sa kasamaang laganap sa ating ngayon, lalo-lalo na sa ating mundo, na dapat nating iwaksi, na dapat nating iwasan bilang mga tagasunod ng Poong Hesus Nazareno, ay ang pagiging makasarili. Iniisip lamang natin ang ating pansariling kagustuhan. Ang taong makasarili ay walang puwang sa kanyang puso ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang taong makasarili ay walang pakialam sa kapakanan ng kanyang kapwa dahil nakatuon lamang ang kanyang pansin sa mga bagay na nais niyang makamtan sa kanyang buhay. Ito ang minsan ang pinag-uugatan ng marami pang kasalanan, katulad ng kasalanan ng kasakiman, katakawan, pagnanakaw, pagiging ganid, kawalang malasakit, lalong-lalo na sa ibang tao. Pangalawang kasamaan na dulot ay ang kalayawan. Yung iniisip lamang ang kasiyahan. Yung tinatawag nating hinahanap lagi yung pleasure. Hindi maaring ang tao ay mamuhay lamang samantalang tinutugon ang layaw ng katawan o ang pagbigyan, ang paghahangad ng katawan sa mga bagay na nagdudulot ng panandaliang kasiyahan. Kung lagi nating pagbibigyan ang tawag ng ating laman, nalululong tayo sa kasamaan tulad ng kahalayan. At kaakibat nito, naiwasan natin ang paghihirap at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maliban pa dito, ay hindi natin nakikita ang kahalagahan ng pagsasakripisyo para tugunan ang tawag ng Diyos at sa pangangailangan ng iba. Panghuling kasamaan, dulot ng pagiging makamundo. Hindi tayo dapat maaring mabulag sa kinang ng mundo. Na kung minsan, ito ay nagdudulot sa atin na iwasan natin ang makalangit na buhay. Kapag tayo ay nahulag na sa kinang ng mundo, nakakalimutan natin palagi ang buhay sa kalangitan.
Dahil iniisip lamang natin yung mga bagay na nagpapasarap sa ating buhay. Hindi ito ang pinakamasamang maaring kasadlakan natin. Ang pagkakahumaling sa makumundong bagay, samantalang iniiwasan natin ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng ito. Minsan, mas sinasamba pa natin ang ating pera. Mas sinasamba pa natin ang tingin natin sa ating sarili ay Diyos. Nakakalimutan natin gawin ang Diyos. Nakakalimutan natin ang Diyos. Dahil ang tingin natin sa mga bagay na tinatamasa natin ay Diyos. At isinasanamtabi natin ang tunay na pagsamba sa Diyos. Ano ang hamon sa atin? Mahalagang panatilihin natin ang pananabik sa pagkakamit ng buhay na makalangit at ang masidhing hangarin na makapiling natin ang Diyos habang buhay. Amen.